Hello guys, negative 40 today. So for today's video, hindi na nag-start yung sasakyan namin dahil wala kaming heat booster. So hindi namin siya maisaksak. So nagpatulong kami ngayon na i-booster siya. So tinulungan naman kami. So ngayon pupunta kami ng Canadian Tire para bumili ng heat booster. Yeah. It's negative 42. Nag-vlog nga ako. Ayan. Tapos nagtitingnan yung sasakyan. Sobrang manipis. Sobrang foggy ng place. Buhay Canada. Buhay Yukon. Buhay namin sa Yukon. Sobrang fog ng ano mo. Sobrang fog today. It's over. So, punta nga kami ng Canadian Tire para bumili yung zero visibility ngayon. Makita. Zero visibility. Malog yung tawag dito. Malog, di ba? Oo. Yung sa gulong. Bakit tayo maalog yun? Maalog kami. Sobrang tigas ng gulong. Maalog kami ngayon. Sobrang stiff niya. Kaya nagbabounce siya. Sobrang steep. Wala akong makita. Wala kami makita. Sobrang. Minus 40. Minus 40 na ngayon. Ayan, Guys. Dito sa loob na sasakyan. Sa labas. Sa labas. Sa labas din. Kaya dahan-dahan lang tayo. Dahan-dahan. Nagbabounce siya. Punta kami ng Canadian Tire para bumili ng booster. Kasi ano yung wala sa atin dito sa sasakyan na to? Yung heat block. Wala tong heat block na to. Hindi pala namin natanong na need pala ng heat block. So nawala sa isip namin. Kaya kung kailan ngayon. So yun yung problem namin ngayon. Pero ayan yung siguro yung booster na lang muna yung pag-help. So nagtanong din kami sa Canadian Tire para magpalagay ng heat block. Hindi daw nila ngayon magagawa sa January pa. So for now, ito muna. Guys, kaya dahan-dahan lang kami ngayon. Stay warm dito ngayon. Minus 40. Aray ko! Aray ko. Kaya kailangan talaga namin maging maingat. Ay! Today. Sobrang delikado. Kaya halos lahat ngayon yung iba nag-cancel na ng pasok. Yung iba naman mapasok pa rin. So we need to stay warm dito sa Yukon Territory, dito sa Whitehorse. So dito sa Whitehorse negative 40. So sa mga ibang rural area ng Whitehorse nasa minus 50, minus 40. Sa Burwash Landing minus 44 ngayon.
Tapos sa Minus 41 no? sa Beaver Creek nasa 50 na. So ito talaga yung pinakamalamig na lugar ng 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 Canada. Pero hindi lang natin alam sa ibang territory like sa Nunavut. Grabe. Grabe oh. Zero visibility guys. Zero visibility. Visibility. Zero visibility. Visibility. Zero visibility. Ayan. So, yan. Ang hirap. So, need namin itong suungin kasi kailangan namin makabili noon kasi bukas hindi na naman ihahatid ulit yung mga bata. So, still may pasok pa rin mga bata dito sa Zero Whitehorse. visibility. Hindi natitigil ang buhay kahit sobrang lamig. Depende na lang kung ika-cancel talaga. So, nasa sa'yo kung papasukin mo yung anak mo, hindi. Pero sila Caleb kasi at Franco, gusto nilang pumasok dahil walking distance lang naman sa school. So, ayan guys. Zero visibility. Wow. Negative 41 na. Ngayon lang namin to naranasan. And sabi din nila na ngayon lang din ulit naging ganito kalamig dito sa Whitehorse. After how many years? Parang amoy, nag-aamoy yung sasakyan. Amoy yung sasakyan. Usok yun sa labas. Usok ba yun sa labas? Guys, Tingnan mo, mag-overheat pa to. Sa lamig niya. Minus 40 yun. Crazy. minus 40. Grabe ang challenge dito lang talaga sa Whitehorse pagka winter. Yung ganitong kalamig. Pero last year, hindi naman siya ganun kalamig eh. Like negative 25. Ang pinakamataas lang yata last year, 30 plus lang. Pero ngayon, umabot ng 40. Grabe. Parang close lang siya. So, ang ano lang talaga dito sa Whitehorse, pagdating ng winter, tumataas ang expenses. Kasi, di ba merong yung sa propane, sa heater, sa heating, sa bahay, sa ganitong mga sasakyan, emergency, kagaya nito, tumataas. So, may mga unexpected expenses talaga. Yung ano ko, yung temperature ng kotse. Imbis na pataas pababa. Oh. Bakit? Minus 41 pa naman. Kaya nga eh. So guys, ang dami. Dito na tayo sa downtown. Dito na tayo sa Valence. So punta tayo ng Canadian Tire. Tapos bibili na rin kami ng mga needs namin ngayon. Kasi Canadian Tire muna yung route namin. Tapos Route namin. Tapos ibili kami ng bigas, ng mga ibang needs namin kasi mahirap na lumabas-labas. Pero dapat kasi everyday nagagamit ng sasakyan. So, kanina morning, naglakad lang kami ng mga bata. So, negative 38 kanina. So, mamaya susunduin ulit namin yung mga bata. Ayan. Sobrang laki. Papatayin mo pa yung engine niya? Siyempre, Paano kung hindi yun? start dyan. Start. Parehas na tayo. So, andito kami guys ngayon sa Walmart kami pupunta. Grabe. So, ayan. Ano? Ghost town. Ghost town to. Walang makita. Nung makita. Meron naman makita pala. Ayun, tapos pang shit nga guys, sinanap namin natin sa nakapesto dito. Ayaw to. Yung booster. So, hinahanap namin muna. So, yan. Puntahan na namin to. Okay. Ito kami daw pumunta. So, para mabili ng booster. Nakakawala na. Diyan, dami bumibili ngayon. Ito na ba yan? Yan na ba yan?
siya namin nakita pero medyo mahal siya. Wait, hanap kami ng iba. Wala. Mahal yon. Parang dami nag-hoard ng ano ah. Hit booster ah. Ako wala. Ayun to. Guys. So, Sabihin natin sa kanya. Sige po. Maraming salamat po. ayan, magkano? Ito pala siya, madami. Sure ka dyan sa ano? Bibilhin mo na yan? Oo. Baka hindi naman kayanin. 235 lang. Ito. Sabi ko sa inyo guys. Sobrang busy nga. Ang dami nag-i-intay. Ayun kan agent tayo. Yan. See? So ayan din naman. Ito yung sasakyan. Ito naman. Talaga pa. Ayan na. So anong gagawin mo dyan? Pero tama ba to? No, bago tayo umalis. Para ano natin. Check ko nga doon sa picture. At least nakabili GB40 na. tayo. GB40. Ito nakabili na kami. Ang life sa White Horse. Investment! Ay, thank you Lord. Life sa White Horse. Jesus. Dito naman kami ng bigas sa superstore. Isa naman lang ito. Ito kami na superstore. Kasi Zero visibility. Ito naman tayo sa superstore. Dito kami bigas. Pangit itong nakuha natin. So yun na guys. Kung Tapos na kalimutan kami natin bumili ng bigas. Hindi na namin nag-video sa loob kasi nagmamadali kami dahil iniwan lang namin yung sasakyan namin. Hindi pala. Pinatay pala namin. Pero at least, yan, surviving the negative 41 this day. So, nasunduin naman natin yung mga bata. Kasi kaninang maga naglakad na kami. So, we have to pick up our kids na pasasakyan. Kawawa naman. Sobrang lamig talaga. Pumapasok na yung lamig sa loob ng ng ito, winter suit. Pag hindi mo kaya masyadong tumagal sa labas. Kahit naka-winter suit. So, maho-frostbite ka na nun. So, ito, living in Yukon. In White Horse, Yukon. This is our life.